Di pala kami kagad nagising ngayon at pagkagising nga ni Jace, binihisan ko siya. Akala niya bababay siya. Sabi ko sa kanya, di tayo bababay kasi wala tayong pera. Dahil nga di kami kagad nagising, di pa ako nakapagluto mga Marikoy, kaya pinagbukas ko na lang siya ng tuna. Naturo niya kasi yung rice cooker tapos yum daw. Wala talaga siyang pinipili sa pagkain, basta gutom siya kakain yan, basta may kanin. Dami palang nagsasabi sa akin, ba't di daw ako nag-aayos? Yung mga post ko po kasi na mini vlogs, nasa bahay lang kami. Tsaka mas inuuna ko po kasing asikasuhin yung anak ko, yung bahay namin at maglinis. Pagkatapos nga palang kumain ni Jace, naglaro muna kami dito sa kwarto niya. Like tayo sa issue nila, may nagsabi pa nga sa akin mag-ayos daw ako kasi di daw maiwasan, baka mambabae daw si Daddy Tano. Alam nyo po kung ganyan yung mindset nyo at basehan nyo sa pagmamahalan, huwag nyo na po kaming idamay. Di mo kailangan mag-ayos para di ka iwan ng asawa mo. Mag-ayos ka kasi gusto mo, kasi para sa sarili mo. Dami nga dyan mga Marikoy, mga artista, napaka-sexy, laging nakaayos pero iniiwan pa rin ang mga asawa nila. Para sa akin lang to nakilala ko ni Daddy Tano na ganito na ako. Aminado ako na dati sobrang payat ko. Alam nyo ba, nung last time na umuwi si Daddy Tano na nabuntis ako, ulat siya kasi sobrang payat ko nun. Kaya yung ginawa niya, lagi siya nagluluto at madalas kaming kumakain sa labas. Tapos nabuntis ako kay G, sa tayan na nga yung katawan ko ngayon. Sobrang swerte ko kay Daddy Tano, pero alam nyo ba, nung sabi sa akin ni Daddy Tano, mas swerte daw siya sa akin. Kasi nung nagkakilala kami ni Daddy Tano, 4 na taon na siyang nasa Korea at wala siyang ipon at wala siyang napundar. Tapos nung kinasal kami at pagkatapos ng kasal, kinuha namin kagad yung bahay na to. Ngayon mga Marikoy, malapit na naming mabayaran to ng buo. O kasi kapag nagpadala si Daddy Tano, inuuna ko yung mga pangangailangan namin. Saka di ako mahilig sa mamahalin at material na bagay. Alam nyo ba, never ko pa na-experience na ipanggastos yung sahod ni Daddy Tano para sa sarili ko. Yung sahod po kasi niya is sakto lang para sa bahay namin. Sobrang laki ng tiwala ko kay Daddy Tano na di siya mambababae. Kung alam nyo lang, minu-minuto tumatawag yan basta naka-break time siya. Tulad ngayon, ayan, tumawag siya. Sabi ko sa kanya, nakaka-istorbo siya kasi nag-i-edit ako ng ipopost ko. Tsaka yung si Daddy Tano, malaki yung takot niya sa Diyos. Sobrang mahal niya ako at mahal niya si Jace. At ang pinaka-importante sa amin, nagtitiwala kami sa bawat isa. Tsaka pagliligpit pa lang nga ng kalat ni Jace, ubos na yung oras ko. Paano pa ako mag-aayos? Anyway, dumating na nga pala yung mga order kong dress sa Lovito. Alam ko nga palang suotin to araw-araw habang naglilinis ako ng bote, habang naghugas ako ng plato, habang naglalaba ako, habang naglilinis ako, habang naghugas ako ng puwet. Oy, charot lang, di ko kailangan magpaganda sa inyo. Partida, di ako nag-ayos at di ako sexy pero may 1 milyong followers ako. Charot lang ulit, link in my bio para sa mga dress, yun lang.